I never thought how a person would go so far para lang makasira ng ibang tao. Grabe after watching that episode from Raffy Tulfo, sobrang mas natakot na ako sa mundo ngayon. Bakit ako natakot? Kasi may mga tao na talagang sisirain ka, no? To the point na gagawa sila ng storya at ng kwento para lang mayurak ang iyong pagkatao. Grabe tong babae na 'to, si ate girl na call center agent. Siniraan niya yung driver ng Move It to the point na halos matanggal sa trabaho si kuya, palayasin ng landlord, at nung time na nangyayari lahat ng ito ay may sakit pa ang kanilang anak at buntis ang kanyang asawa. Walang awa talaga 'to si ate girl na call center agent. Kaya gusto siyang i-petition na 'wag nang tanggapin sa call centers, 'no, at ire-raise daw nila itong concern na ito at i-a-address nila ito sa HR para i-ban si ate girl dahil nga sobra yung perwisyo na ginawa niya kay kuya at sobrang nakakatakot kasi baka hindi lang ito yung first time na ginawa ito ni ate. At naniniwala nga ako na merong psychological disorder tong si ating call center dahil nga natanong siya ni Raffy Tulfo, no? Ang sabi ni Raffy, kung nakapagpatingin na daw ba siya sa psychiatrist dahil ang tingin daw niya dito kay ate girl ay may pagka-bipolar. So tinanong niya at ang sagot ni ate girl na yes, nagpatingin siya noon sa doktor pero hindi niya in-specify kung ano yung pinatingin niya at ano yung findings ng doktor sa kanya. Pero ang sinabi niya ay nag-agree siya na sa psychiatrist nga siya pinatingin nung mga panahon na yun. So noong una hindi ko pinapansin tong storya ni ate girl at saka tong movie driver na to dahil kahit nagtitrend to sa Facebook hindi ko siya kiniklik ganyan. But then meron nakapagpa-trigger sa akin para i-check out tong storya na to dahil nga nagsinungaling daw. Tapos umamin na nagsisinungaling siya, public apology daw to si ate girl. So alam mo yun, bibihira yung ganitong storya. So chinek ko at nanggigil lang talaga ang lola mo. No, nakakagigil talaga. Kung kayo mapapanood nyo din, manggigigil din kayo kay ate girl. Na nasa kanya pa yung simpatya ko eh. Dahil nga parang, baka nga kasi di ba yung mga ganong driver nga na medyo may pagkaanyak-anyak, ganyan, di ba? So hindi muna ako nagja-judge, no? Pinakinggan ko muna ng buo. But then, nagkwento si kuya. Mukhang sincere na sincere siya doon sa kinuwento niya kasi very detailed. Hindi nagbabago, consistent siya. Unlike ito kay ate girl, yung mga kwento niya may inconsistencies. So, anong nangyari is, siguro si Kuyang Rider ay nagiging nice lang sa kanya, no? Siguro nag-start siya ng conversation para, he's just being nice, ganun. Kaya lang, however, ito si ate girl ay binigyang ng masamang kulay itong pagiging mabait ni Move It driver na akala niya binabastos siya. Yung mga ganyang babae, mga feelingera, hindi naman kagandahan. Alam mo yung ganun? Te, wag masyadong assuming, te. Baka yan yung sakit na dapat mong ipatingin yung GGSS ka. So anyway, grabe yung pagkayurak ng pagkatao ni kuya dito sa kanyang post, no? Dahil in-indicate niya doon na nabastos siya, tapos hindi siya inattend at hinold up daw siya. Ang nakuha daw sa kanya yung bag daw niya na may laman na meron daw siya mga makeup doon. May 4,000 pesos cash daw doon. Sabi niya, naiabot pa daw niya yung helmet niya kay kuya. How was that even possible kung alam mo na hinuhold up ka? Sabi nga ni Raffy Tulfo, kapag hinold up ka, magtatatakbo ka na, magkakaripas ka na ng takbo pero ikaw, relax na relax ka. Ang sabi niya, hindi na daw kasi siya makahinga nung time na yun, baka daw mag-pass out siya. Yung mga ganung-ganung rason na, alam mo naman si Sir Raffy kahit papano may naiintindihan yan sa mga ganung scenario dahil nga si investigador nga din si Raffy, di ba? So, grabe yung mga ni ate, yung mga dahilan. Halata mo na she's just making up stories eh. Tapos, ang mali lang ni ate doon ay hindi niya sinigurado na magiging effective ba yung kanyang kwento dahil nga itong app ng Move It ay natatrack kung talagang naihatid ka mismo sa destinasyon dahil may map doon. At hindi yun pwedeng pikiin. At isa pa, yung sumunod na nag-book ay kung sa Pasay talaga siya ibinaba.
nakatulad ng sinasabi niya is kind of far away from dun sa destination na binook niya, no? So, sabi niya sa Pasay daw siya ibinaba sa Kabayan Hotel. Tapos yung sumunod na nag-book is doon lang daw sa may Glorieta. So, in 5 minutes nakarating na kaagad siya doon sa sumunod na booking. How was that even possible kung manggagaling pa daw siya ng Pasay? Ngayon, tinawagan ng Move It yung sumunod na passenger at nakapagpatunay nga na pick up daw siya ng ganong oras. So, doon pa lang, nagduda na ito si Raffy Tulfo. Grabe yung kasinungalingan ni ate. To the point na naiyak na si Raffy Tulfo. Lumuha talaga siya. Pinapatay nga niya yung camera doon sa cameraman kasi nahabag talaga siya sa nangyari at ginawa nito ni ate girl dito sa lalaking ito. Ang lalaking ito ay may 3 anak, no? Merong 11 years old, 5 years old at 1 year old at kasalukuyang buntis yung asawa. At yung pinapasada nila motor ay nirerentahan lang nila. Sobrang patong-patong yung problemang ginawa ni ate dahil gustong patunayan itong mag-asawa na to na wala silang kasalanan, kaya nga sila yung nagsampa ng reklamo na nakaabot sila sa Raffy Tulfo. At doon nga ay lahat ng CCTV sa mga areas na pinuntahan nila ay pinipilit nilang kumuha ng kopya. At walang kasalanan si kuya, unang-una na yung manager ng Move It mismo. Tinrace nila lahat ng records nung gabing yon na napagbintangan si kuya. So doon pa lang medyo alanganin nila, pero nung una talagang nagsistick si ate sa kwento niya, tapang, talagang give na give, no? Pero nung sila na lang ni Raffy umami na din siya na gawa-gawa lang daw niya yun dahil nga na-trigger siya dahil naiinis siya at nababastusan daw siya kahit hindi naman totoong kabastusan yun dahil pinuri lang siya ni kuya na maganda siya. Tapos medyo paranoid si ate. Siguro talaga may psychological problem talaga si ate in the first place. Kaya din siguro siya nagbe-makeup stories. Pero ito yung mga taong sobrang nakakatakot. Baliw. Baliw talaga to the point na gagawa ng kwento laban sa ibang tao. Makapanira lang. Dahil lang nainis siya. Ganon. Di ako makapaniwalang may ganito talaga. Promise. Napaka-psychotic. Nakakagigil. Gina Gieno. So anyway guys, sana yung mga may ganitong ugali, magpatingin na sa doktor. No? Para ganon the world can be a better place. Kaloka kayo, dadamay kayo ng mga nananahimik na tao na nagtatrabaho lang, nagiging mabait lang sa customer, nakipag-usap lang sa inyo dahil he's just being nice. Tapos bibigyan nyo ng kulay, sasabihin nyo na kaagad na bastos. Kayo yung bastos mag-isip. Ganyan. At saka ingat-ingat kayo sa mga paggagawa ng storya. Ngayon tuloy, nasa peligro siya dahil baka idemanda siya. Tuluyan na talaga siya ni kuya. At kung ako kay kuya, yes kuya, tuluyan mo, idemanda mo yan.